Hindi ko alam kung matagal na ba ang pagwawalang hiya sa akin ni Mrs. Wala naman akong kaalam-alam dahil lingguhan ako kung umuwi sa amin dala ng pangangailangan at kailangan ko ang maghanap buhay. Yun pala, simula nang makainuman ko ang isa sa aking mga pinsan ay naging madalas ang tambay nila sa bahay. At ang bagay na iyon ay hindi sinasabi sa akin ni Mrs. Hanggang sa siguro ay inabot ng masamang espiritu ang kanilang pag-iisip at noong muli nila akong dayuhin para magkipag-inuman at Sabado iyon ng gabi. Sa aking kalasingan ay nagising ako dahil sa ingay at sa pagdilat ng aking mata ay ang lumalagapak. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. 25 years old na ako nang magkaroon ng asawa. At tulad sa iba, live-in kami noong una ng babae na itago na lang natin sa pangalang Christy. At ako naman ay itago mo na lang sa pangalang Andoy. Yun ay dahil nagbunga nang wala sa plano ang aming paglalaro ng apoy. At bilang lalaki na mayroong paninindigan sa sarili, kahit sa probinsya ni Christy ang aming ruta, ay lakas loob akong humarap sa magulang ni Christy para patunayan na seryoso ako sa anak nila. At syempre ang ganoong ganap ay nauna na sa aking magulang na tuwang-tuwa naman at magkakaroon na raw sila ng apo. Dahil nasa Manila ang aking trabaho at that time kasi ay meron ding hanap buhay si Christy, nagsama kami sa isang upahan na bahay hanggang sa kaya niya ang magtrabaho. Gusto rin kasi niyang makatulong sa aking pag-iipon. Total naman raw ay pareho namin ginusto at hindi naman namin inakalang mabubuhay ang nakalusot na punla. Pag walang pasok ay nauwi kami ni Christy sa aking magulang. At doon nga ay nagdesisyon akong bumuo ng sariling bahay kahit pinagtagpi-tagping yero lang muna. Dahil maliban sa akin na ayaw pumisan sa aking magulang, sa pagkakaroon ko ng responsibilidad ay ganoon din ang nasa isip ni Christy na gusto ay may sariling mundo bilang sa hinaharap ay magiging isang bagong pamilya. Noong magsilang sa aming panganay si Christy, lumipat na rin kami sa bahay na pinagtiyagaan kong umpisahan at tapusin simula nang magsama kami ni Christy. Hindi pa doon natatapos ang aking paggawa sa bahay, pinagtibay ko iyon dahil sa amin naman ng lupa. Kahit malayo ang aking hanap buhay, ay nagtiyaga akong umuwi kapag Sabado ng hapon para makasama ang aking pamilya. 4 na taon na ganoon ang naging takbo ng buhay namin dahil mas pinili ko ang solong maghanap buhay at si Christy na noon ay akin pang live-in partner ay mas pinili kong mag-focus ng pagpapalaki sa anak namin. Hindi sa sinisiraan ko ang aking sarili o pamilya sa paglalahad ko ng aking kwento, pero marahil magsisilbing aral ito sa iba para hindi maging kampante. 2 kaming magkakapatid, isang babae at lalaki at ako ang panganay. Katulad ng marami ay isa ako sa hindi nakatapos ng pag-aaral. Yun ay dahil maagang kinuha sa amin ang aming padre di pamilya. Ang dahilan kung bakit noong matuto akong sumulat at bumasa ay ipinaubaya ko na sa aking bunsong kapatid ang pag-aaral. Wala din namang hanap buhay ang aking ina at asa lamang din sa tatay na maaga pag nategi. Noong matigil ako ng pag-aaral, magkaroon ng pa-extra-extrang trabaho, doon na pumasok sa akin ng matuto ng samut-saring bisyo. Nangunguna na doon ang alak at sigarilyo. Malapit lang ang palengke sa amin at ang naging pambuhay ng inay sa amin at pagpapaaral sa aking bunsong kapatid ay ang pagiging tendera ng bulaklak sa palengke. Samantalang ako naman ay tamang buhat lamang ng kung kani-kaninong paninda at tamang iwas lamang sa mga nanay na kasama ang anak nila na akin dating kaklase. Kung hindi ako nagkakamali ay 17 years old ako nang maging helper ng isang bakery. Dito lang din sa amin sa palengke. Doon ay natuto ako kung paano gumawa ng tinapay
hanggang sa ilipat ako ng aking amo sa Manila para sa isang bagong branch at ako ang naging panadero. 17 years old hanggang 32 years old ay isa akong panadero na ang alam lamang sa buhay ay meron akong trabaho at may lingguhan na sahod. Noong ako ay 23 years old ay dito ko na nakilala si Christy na nag-apply sa amin bilang kahera ng bakery. Sa pagdaan kasi ng taon ay nakilala ang aming bakery kaya maliban sa aking helper ay nag-request na ako sa aking amo nang tatayo bilang kahera at natanggap nga si Christy. Bago ko pa nakilala si Christy ay walang direksyon ang aking buhay. Sigarilyo dito, sigarilyo doon. Nasabi nga ng aking helper, parang pugo na raw ang aking bibig. Inom dito, inom doon. Dahil stay na ko sa aking trabaho at maisipan na lang ang pag-uwi sa bahay. Noong maging katrabaho ko si Christy, ay aminado akong dahan-dahan akong nagbago. Naging malinis ang lugar kung saan ako gumagawa ng tinapay at nagkaroon ako ng hiya na baka pagpasok ni Christy ng umaga ay maamoy niyang amoy alak pa ako. Malaki ang naitulong ni Christy sa kanyang pagdating. Yung dating bago matulog ay tagay muna ay tulog na lamang. At para akong naging excited na dumating ang kinabukasan hanggang sa malaman ko na gusto ko na pala si Christy. Kaya ayun, sinabihan ko yung aking helper na huwag papakialaman si Christy dahil kung hindi, mawawalan siya ng trabaho. Halos nasa 5 buwan din akong nanigaw at noong maging kami ni Christy, sa halip na gumawa ako ng monay, pandekoko, pinagong, kabayan, buns at kung ano-ano pa. Noong magkapalagayan kami ni Christy ng loob at makuha ko ang kanyang pinagong, ay lihim na siyang natutulog sa bakery kung saan mismo nabuo ang aming panganay. Yon ang kwento kung paano kami nagsimula ni Christy at kung paano nabuo ang aming panganay. Medyo nanginginig pa nga ako noon. Alam nyo na, sinungaling ako pag sinabi kong hindi ko yun hinintay na umabot sa parte ng buhay ko. Noong mag-4 na taon ang aming panganay at kahit papano ay makaipon ng konti, isang simpleng kasalan. At ang pangyayari na alam kong matagal nang hinihintay ni Christy ang siya ay maging legal na Mrs. Alcantara. Sa loob ng 4 na taon na aking sinolo ang paghahanap buhay, ay muli na naman akong bumalik sa pagiging tumagero. Ewan ko pero sa isip ko noon, may anak na kami at kailangan na niyang tanggapin kung sino talaga ako. Alam ni Christy na nagiinom ako at ang sigarilyo naman ay hindi ko na inilihim. Pero hindi sa pagkatao na dating ako. Maliban sa muli ay aking pagiging manginginom at pagpapakasal namin ni Christy, ang isa sa aking ipinagtataka ay hindi kami makabuo ni Christy. Lalaki kasi ang panganay namin at gusto namin ang magbaka sakali ng babae. Pero kahit anong sikap namin, wala talaga. Sa magkakapatid ng inay ay isa ang aming pamilya sa mahirap. At sa bagay na iyon ay wala naman akong isinisisi sa aking magulang. Although sarili namin ng lupa na parte ng inay, ay nasa amin naman ang pinakamasama at alanganing pwesto. 32 years old ako nang makaisip na mag-iba ng trabaho. Lumalaki ang anak namin tapos sa tagal ko sa aking amo ay halos konti ang ipinagbago ng aking sahod na kung iisipin bilang panadero sa isang branch tapos Manila pa ay malaki na ang aking naitulong sa kanyang negosyo. Ang masama, noong aking sabihin sa aking amo ang aking plano na pag-alis, sa halip na ako'y pigilan udi kaya naman ay sabihin ay huwag ka nang umalis, dadagdagan ko na lang ang sahod mo, bagkos ay hindi pa magaganda ang aking mga narinig. At sa inis ko, tinapos ko lang ang 1 linggo at ayon, hindi na ako nagpakita. Sa desisyon na iyon parang nagkamali ako dahil maliban sa paggawa ng tinapay ay wala naman akong ibang alam na trabaho. Bahay nga namin tagpi-tagpingyero. At dahil kailangan ko ng agarang trabaho, sumama ako sa tropa na nangungontrata sa paggawa ng bahay. Construction worker ang aking binagsakan. Sa totoo lang,
Akala ko noong una, nagkamali ako ng desisyon pero hindi pala. Dahil pag skilled ka pala sa construction ay medyo maayos ang sahod. Sa aking pagtsatsaga sa loob ng isang taon, naging isa ako sa skilled at natutunan ko sa madaling panahon kung paano mangontrata. Nagkaroon ako ng engineer, ang dahilan kung bakit sa malayo ako napapa-assign. At hindi tulad ng dati, swerte na kung makauwi ako ng Sabado. Kasama ng paglaki ng aming panganay ay ang walang puknat naming pagsubok na masunda ng aming panganay pero bigo. At aminado akong nagkakaedad na rin at humihina na sa perdigana. At alam ko na marami ang nagsasabi na pagdating sa balasahan ay mahina ako. Dahil mula nang mapunta sa akin si Christy ay tila hindi ko napaguho ang dapat gumuho. Noong minsan na pauwi ako sa amin, nakasabay ko sa bus ang isa sa aking insan na hiwalay sa asawa. Niyaya ko sa bahay kako iinom kami kung siya hindi nagmamadali ng pag-uwi. Natuloy ang tagpong iyon na siyang mali sa aking ginawa. Dahil kung hindi ko pa sila nabisto sa kanilang kawalang hiyaan, ay hindi ko malalaman mula sa aking panganay na noon ay nagdodorm. Nasimula raw nang makarating sa bahay ang aking insan na itago na lang natin sa pangalang Banoy ay naging madalas na pagtambay sa bahay at madalas raw ay pagpaluto doon ng kung ano-anong pagkain at kinilang pinagsasalu-saluhan. At natapos ang kanilang kabulastugan nung magkainuman ulit kami ni Banoy at tingin ko ay ako lang ang napuruhan sa aming nainom. Kadalasan kasi ay linggo na kung umuwi ng bahay ang panganay namin. At noong gabing umuwi ako sa amin ay nakasabay ko na naman si Banoy pero siya naman ang nag-aya ng inuman. Ako naman ay hindi na nakatanggi kaya sige ang naging sagot ko at madali akong tinamaan. Kaya pala parang hindi nagulat si Christy nang dumating akong kasama ko si Banoy na agad pa ay naghanda ng aming pulutan. Yun pala, may ugnayan ang mga walang hiya. Pakiramdam ko noon ay nasipa ako ng kabayo. Kaya madali akong tinablan. At halo-halong ingay ang gumising sa aking mahimbing na tulog. Kahit hindi natapos ang palak-palak, ay huli na para sa akin. At huli na para kay Christy ang tanggapin ko pa siya. Lalo't sa kwento ng aking panganay, ay talagang kahit manhid, mag-iisip ng hindi maganda. Tapos ang lahat pa ng sinabi ng aming panganay, ay sinabi rin na huwag ipapaalam sa akin. Tapos bukod daw sa pagiging galante ni Banoy sa pagkain, ay madalas raw siyang abutan ng pera, dagdag baon. Sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung sino ang sisisihin ko. Sarili ko? Na alam kong maraming pagkukulang, pero dahilan ba yon? Lahat naman ginawa ko para maging mabuting padre di pamilya, o masyado lang akong naging tiwala at kampante sa ilaw ng aking tahanan. Hiwalay kami at hindi ko alam kung itinuloy nila ang kanilang nasimulan. At least ngayon mas kampante kong naghahanap buhay dahil maliban sa aking anak na nag-aaral ng college ay wala ng babae. Ang sasayang ng aking hirap, pagod at pagsisikap.